Magandang hapon mga ka-update. Ngayon po ay update na naman tayo sa kaso ni Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque versus DOJ. Welcome to Rome's Update Channel. So yun mga ka-update, mamaya meron tayong papanoorin na pahayag mula sa DOJ kaugnay nga ito sa inilabas na warrant of arrest laban kay Attorney Harry Roque. Ito ay walang piyansa, kaya medyo mabigat na kaso ito kung ating pag-iisipan, sapagkat no bail ban nga po mga ka-update. Pero sinasabi nga ni Attorney Harry Roque na gagawin niya yung lahat, at sabi niya sa kanyang mga supporters na huwag mag-alala sa kanya dahil gagawin niya yung lahat, at hindi raw magtatagumpay yung pamahalaan laban sa kanya, hindi raw magtatagumpay at hindi siya mapapabalik ng Pilipinas dahil nga mayroon siyang pinanghahawakang batas na international law. Ay sinasabi doon na bawal daw na pabalikin agad sa kanyang bansa yung isang tao na mayroon pang petition for asylum. Pero sa panig naman ng government, lalo na sa DOJ, ganito po yung kanilang sinasabi mga ka-update. Ito na nga, panoorin na natin. Sa mga kaso ni former spokesperson Harry Roque doon sa qualified trafficking in persons case, no? Kasama po dyan ang iba't ibang mga akusado, kasama na rin si Cassie Ong at iba pa. Ngayon po na may warrant of arrest siya, ay kailangan na natin iharap sa korte kasi kailangan ho natin i-obtain ang jurisdiction over the person para po ay meron pong jurisdiction na mag-proceed ang court akusado. At sinabi ko naman na marami po tayong available remedies, especially through diplomatic channels, no? So with regards especially dun sa asylum bid po ni Harry Roque, magsasabit din po tayo ng explanation or magre-relay po tayo ng information doon sa Netherlands government kung saan explain natin na ito ay isang halimbawa ng prosecution ng isang tao, just like any other Filipino na sangkot po at may ebidensya laban sa kanya, no? Tungkol sa isang kaso. So yun po ang gagawin ho ng DOJ. Malaki po ba yung chance na mapabalik dito si Harry Roque? Yes. Well, of course, that will depend on our information, no? That we relate to the Netherlands. Decision po yan ng Netherlands kung bibigyan sila ng asylum. Pero sa tingin ko po ay maniniwala naman po sila sa ating explanation dahil ito po yung totoo na sangkot talaga siya, may ebidensya. Kita mo naman po sa mga Senate hearing at sa mga video na kinuha, no? At lumabas naman po talaga yan na talagang may human trafficking sa loob. Kaya sana naman po ay makabalik po si former spokesperson. Sa tingin nyo mga ka-update, sino nga kaya yung mananaig dito? Sino yung dapat paniwalaan? Kung ating pag-isipan parihas, no? Or simulan natin kay Attorney Harry Roque. Kung ganun nga yung sinasabi sa international law, may point siya doon na hindi nga siya mapapabalik ng Pilipinas dahil siya nga ay may petisyon sa dahig Netherlands na petisyon or nag-apply siya ng asylum doon dahil sabi niya nga siya ay biktima ng harassment ng government. Pero dito naman sa sinasabi ng DOJ na may warrant of arrest na nga kasi, kaya marapat nang maiharap si Attorney Harry Roque sa hukuman. At sabi nga rin ni Attorney Claire Castro, kung mapapatunayan ni Attorney Harry Roque sa the Netherlands, sa dahig, kung mapatunayan niya na mayroon ngang panghaharas na ginagawa sa kanya yung government, malamang na hindi nga siya mapauwi, no? Pero kung hindi niya mapatunayan na may harassment na ginagawa yung government sa kanya, sabi ni Attorney Claire, hindi tayo naniniwala na hindi siya mapapauwi ng Pilipinas. At kung mapapasinungalingan niya na yung mga kaso sa kanya ay walang
basihan. Yung mga ipinail na case kay Attorney Harry Roque, kung mapapatunayan niya doon sa The Netherlands na yun ay walang basihan, maaaring paniwalaan siya ng The Netherlands. Pero sabi nga rin ng DOJ, malakas yung kanilang paniniwala na maniniwala yung government ng The Netherlands sa daig sa isusumiti nila o ipapakita ng mga ebidensya na talagang may basihan yung kaso na ipinail ng pamahalaan laban kay Attorney Harry Roque. Sa hindi po nakagusto ng ating vlog na to, humingi po ako ng pasensya, pero tayo po ay nasa katotohanan lang. Binigay lang natin yung side ni Attorney Harry Roque at yung side din ng DOJ. At doon naman sa mga nakagusto ng ating vlog, palike na lang po at pa-share na din, pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.